Welcome to my channel. Ako si Mark Dar at nanonood ka ng paint varnish tutorial. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan ang mag-subscribe. I-click mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod ko pang step-by-step videos gaya nito. Ayan, ngayong araw ipakikita ko sa inyo kung paano natin igagayak itong ating steel gate. Itong ating ginagawa ay bandeja talaga ng gate. So ngayon kung ano gagawin natin dito, maaari nyong i-apply doon sa mga gagawin nyong gate. Dito ang ginagawa natin, ginasgas natin itong ating yero nang sa ganun maging maganda yung kapit ng ating epoxy primer. Maaari tayong gumamit ng grinder o kaya sander machine na mayroong sandpaper number 120 or number 80. So matapos natin itong mag-grinder o ma-sander, magagayak tayo ng epoxy primer. Gray, white, or yellow. Ang ratio natin dito ay 3:1:1. 3 parts ng epoxy primer, 1 part ng epoxy catalyst, at 1 part ng ating acrylic thinner. I-apply natin ito ng paintbrush, paint roller, o kaya spray gun. Ayan, para sa mga nagtatanong at nalilito kung paano daw ba natin makukuha yung tamang ratio ng ating mga primer, so depende yan sa likod ng lata ng inyong primer. So dito ang gamit nating ratio ay 3:1:1, kaya ugaliin natin magbasa sa likod ng lata bago natin ito ginagamit. Ganon din sa ating mga top coat, sa mga 2 component top coat. So dito gumamit tayo ng 2 component epoxy primer. Ang ratio natin dito ay 3:1:1, 3 parts ng epoxy primer, 1 part ng epoxy catalyst, at 1 part ng ating acrylic thinner. So paano natin makukuha yan? So dito gumamit tayo ng lata. Lalagyan natin ito ng 3 cups ng epoxy primer, at lalagyan natin ito ng 1 cup ng epoxy catalyst, at ganun din sa ating acrylic thinner. Kung gaano karami yung ating acrylic thinner, ganun din karami yung ilalagay nating epoxy catalyst. Para naman sa ating primer, mas marami siya ng 3 beses. So depende yan sa ratio ng pintura, epoxy primer, at top coat ng iyong ginagamit. So ganun lang kadali yung ating pagtitimpla, at haluin lang natin ito ng hanggang 3 minutes bago natin ito gamitin para mas tumigas ito ng mas maganda. Ayan, i-apply natin ito sa pamamagitan ng ating spray gun. Applyan natin ito ng 1 hanggang 2 patong at magantay ng 6 na oras. At maaari na tayong magmasilya. So, ang prepare natin dito, nilihan natin yung ating yero, pinrimer,
pinasilyahan at pinrimer. So ganun ang ating gagawin dito. Ayan, matapos matuyo ng ating epoxy primer ng 6 na oras, maaari na tayong gumamit ng ating body filler. Lagyan natin ang lahat ng dapat nating lagyan. Lagyan yung mga dugtungan, mga butas, mga daanan ng tubig, nang sa ganun tumagal siya sa ulan at araw. So dito mag-a-apply tayo ng body filler. Depende yan kung gaano karami, kung gaano kakaunti. Depende yan sa sira ng ating yero. So ang aantayin natin ditong pagtuyo o pagtigas ng ating body filler, depende yan sa hinahalo nating pula o yung ating hardener. So pagka mas marami yung hardener, mas mabilis matuyo. Kaya kapag konti, may katagalan matuyo o minsan hindi na natutuyo. Kaya dapat sakto lang yung ating hinahalong hardener dito sa ating body filler. Ayan, matapos tayo makapagmasilya at nakalipas yung 25 minutes, maaari na natin itong lihain ng number 120 o di kaya number 80 kung kinakailangan gamit yung ating sander machine. Maaari din itong lihain ng may tubig kung nanaisin nyo. So para sa akin, mas pinili ko yung lihain ito ng tuyo o yung dry sand kasi sa pamamaraan na ito, mas madali kong makikita yung mga kulang pang dapat natin lagyan ng body filler o yung mga malalalim na parte at saka yung mga high spot. So kaya ako nililiha ito ng tuyo. So matapos natin itong malihan ng maayos at naging patag na yung surface ng ating ginagawa, linisin lamang natin itong maigi at handa na ito para sa ating epoxy primer. A-applyan natin ito ng 1 hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 6 to 12 hours para tuluyan itong matuyo at maaari na tayong mag-base coat o yung maglagay ng ating kulay. At tapos na tayo sa ating preparasyon kapag na-primer natin ito. So ayan, nandito na tayo sa pangatlong patong ng ating epoxy primer. So kung makikita nyo, maganda yung paglatag ng ating epoxy primer dito. So ibig sabihin niya, maganda yung ginawa natin prepare. So mag-aantay lang tayo ng hanggang 12 oras para tuluyan itong matuyo at tumigas. At maaari na natin itong kulayan o lagyan ng ating base coat. Depende sa inyo kung anong klaseng kulay ang inyong gusto. So makalipas yung 12 oras, lilihain natin ito o gagamitin natin ito ng papel de liha number 240 o number 400 grit upang matanggal natin yung orange peel ng ating primer. Maaari din natin itong lihain ng may tubig kung nanaisin, pero para sa akin mas gusto ko nga yung dry sand para mas madali ko nakikita yung mga mali at saka yung mga dapat pang lihain. Maaari din kayong gumamit ng sanding block o kaya sander machine. So matapos nating malihan ng maayos itong ating epoxy primer, magagayak naman tayo dito ng ating base coat. So dito gagamit tayo ng automotive acrylic white. Ang ratio natin dito ay 1:1. Halimbawa sa 1 litrong automotive white, 1 litro din ng acrylic thinner ang ating lalagay o reducer. So ganun lang kadali yung ating pagtitimpla ng ating mga kulay o base coat.
So matapos tayong makapagtimpla ng ating base coat, papatungan natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat pagpatong ng ating pintura at mag-aantay tayo ng 1 buong oras bago ito maaaring i-top coat. So para dun sa ating top coat, gagamit tayo ng mas matibay dahil gawa nga na ito ay gate, laging nabibilat at nauulan. So dapat gumamit tayo ng mas matibay na top coat, na kung saan makukuha natin yung matibay na top coat sa automotive urethane top coat clear gawa ng Ansal Automotive Paints. So yan ang gagamitin natin top coat para dito sa ating sample, nang sa ganun maging matibay ito sa ulan at araw. Ayan, matapos yung 3 patong ng ating automotive white, handa na ito para sa ating top coat. Gagamit tayo ng automotive urethane clear coat. Ang ratio natin dito ay 3:1:1, 3 parts ng automotive clear, 1 part ng ating hardener, at 1 part ng ating reducer o yung urethane thinner. Kung paano yung pagtitimpla natin sa epoxy primer kanina, ganun lang din ang pagtitimpla dito sa ating top coat. Parehas lang sila ng ratio. So i-apply natin ito ng 1 hanggang 3 patong at mag-aantay ng 5 minutes bago ang kasunod na patong. At mag-aantay tayo ng 24 hours bago ito tuluyang matuyo o tumigas para maging mas matibay. Ayan, matapos yung unang patong ng ating clear coat, mag-aantay lang tayo ng 5 minutes bago natin ito sundan muli ng kasunod na patong. Huwag nating hayaang matuyo ng gusto itong ating top coat bago natin ito sundan. Dahil kapag nangyari ito, magre-resulta ito ng pagbibitak dito sa ating clear. Masisira lang lahat ng ating ginawa. Hindi ito magre-resulta ng maganda. So dapat habang basa pa itong ating clear, sundan na natin ito ng kasunod na patong. So ayan, tapos na yung 3 patong ng ating clear. So kung makikita nyo, mukhang ayos naman yung ating ginawa. Para sa isang gate, hindi na masama yung ganitong trabaho, di ba? So sana nagustuhan nyo yung ating step by step video ngayong araw.
at sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa panonood. So maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod na step by step video natin. Sana abangan nyo yung mga susunod pa nating video. So maraming salamat.